Sa lawa ay maraming bulaklak ng lotus na tinitirhan ng maliliit na sanggol. Sa tuwing sumisikat ang araw, sila ay inaantok at tumalon sa tubig para sa umaga ehersisyo. May ilan na tinatamad na bumangon at nagpatuloy sa paghiga sa kama. Makakatanggap sila ng mapagmahal na edukasyon mula sa Lotus Mother. Sa isang palakpak, mabilis na tumalon ang bata sa takot at lumaban. Matapos makitang walang panganib sa paligid, tamad silang nag-inat dahil sa pagod. Linisin ang iyong mahaba, malambot na buhok at humanda sa tubig. Ngunit nakita nilang masyadong malamig ang tubig at nagreklamo sila sa gilid ng pool. Ang kanyang lotus na ina ay hindi makayanang makita siya. Agad niyang inilabas ang isang daliri para sawayin siya. Sumugod siya sa tubig kaya nagulo ang buhok niya. Matapos ang kaunting pag-iling ay bumalik siya sa pagiging gwapo. Ang ibang mga kaibigan ay nagsasaya at naglalaro simula pa kanina. Nang huli na siyang dumating ay agad siyang itinulak sa tubig. Pag-akyat niya ay nakasubsob ang ulo niya. Napakagandang pagkakataon. Walang alinlangang ipinadama sa kanya ng dalawang kaibigan ang kalupitan ng mundo. Sa mismong sandaling iyon, mula sa loob ng kagubatan ay dumating ang tunog ng mga trompeta sa pagpupulong. Agad gumalaw ang lahat ng lotus. Humihip sila ng mga bulaklak ng trompeta. Maayos na nakaupo sa likod ng pagong, umabante sila. Dumalo sa pinakamahalagang party ng araw. Nagpakitang gilas ang mga hindi nakasakay sa pagong. Ang maliit na bangkang ito ay talagang hinila pasulong ng 3 paru-paro. Nakaupo ng buo ang gosling dito. Maging ang kanyang anak ay hindi nakaligtas. Lahat ay hinuli ng batang lotus para gawing sakay. Sa tabi niya ay may nagsusurf sa pamamagitan ng paghila ng tutubi. Ang bilis ay napakataas. Kung pinag-uusapan natin ang simple at magaspang, ito ang pinakaangkop. Kailangan lang humihip ng hangin pabalik gamit ang bibig. May kakayahang sumaklaw ng libu-libong milya sa isang araw. Ang kakaiba ay ang dalawang isda na ito. Ang bata sa ibabaw nito ay sumasayaw ng akrobatiko sa dalawang ulo. Sa isang kisap mata, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Masaya silang gumawa ng mga aktibidad na gusto ng bawat isa sa kanila. Masayang kapaligiran sa kagubatan. Ang dalawang batang ito ay higit na gustong maglaro ng high jump. Malakas na hulihan na binti ng mga palaka. Madaling itulak ang mga ito sa hangin. Minsan nagbabago ng lugar. Doble ang saya. Ang ganda ng spider web. Nagiging lugar ng pagtalon para sa 3 bata na nagsasaya. Isa ring tame frog show dito. Sinikap ng mga bata na manatiling matatag dito. Ngunit ang mga palaka ay tumalon ng mataas at mabilis. Ang mga bata ay patuloy na nahuhulog. Hanggang sa dulo, 3 tao ang nakasakay sa isang palaka. Parang medyo overloaded. Hindi na kayanan ng palaka ang bilis ng pagtakbo at biglang nagpreno ng malakas. Ipinadala silang lahat sa paglipad. Ngunit ang 3 bata ay gumawa ng pagsasara. Dati pala ay pretend performance ito para sa audience. Napakatapang ng batang ito. Ngayon ay hahamunin niya ang mabangis na guhit na palaka. Ang kahoy na bakod ay halos hindi makayanan ang malakas na katawan. Malaking malansang bibig. Mukhang hindi madaling harapin. Ngunit ang batang ito ay hindi nataranta. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang pulang talulot ng bulaklak. Ipinapakita ang posisyon ng bullfighter. 2 kaibigan sa gilid ang nakatanggap ng mga tagubilin. Binuksan ang malaking pinto na nagpigil sa mga halimaw. Agad na tumakbo palabas ang may guhit na palaka. Ang galit niyang ekspresyon ay handang sirain ang anumang nasa harapan niya. Gayunpaman, bahagya lamang itong iniiwasan ng bullfighter. At nagawang iwasan ang pag-atake. Gayunpaman, ang hinaharap ay medyo mapanganib. Ilang ulit na tumalbog si Matador. Mabilis na inayos ng may guhit na palaka ang posisyon nito. Mukhang isang malaking hakbang ang magaganap yan. Bagamat hindi pa siya nagtagumpay sa pag-abot ng Matador. Ngunit maraming manonood sa ibabaw ng mga puno ang nahulog. Nagsisigawan ang mga natatakot na bata at nagsitakbuhan. Mabuti na lang at nasalo ang ulo ng palaka sa bulaklak. Malakas na hinila hanggang sa mawala lahat. Pumulupot ito sa kanyang ulo at tinakpan ng buo ang kanyang paningin. Hindi mapakali na umiikot sa lupa. Agad namang tumalikod at hinabol ang audience. Dahil hindi mo makita, nawala rin ang tagumpay ng pulang tela. Kailangang tumakbo ang mga manonood sa bakod kanina. Nahihilo ang palaka dahil sa impact. Sa kamariin na tinanggal ang helmet niya, nagpapakita ng parehong closing pose. Isa rin pala itong palabas. Masiglang naghiyawan ang mga manonood. Magkahalong damdamin ang batang ito. Biglang nahulog sa bulaklak na may tunog ng pleke. Sa loob pala ay isang bubuyog. Buti na lang at mabilis tumakbo ang bata. Nagawa nitong linlangin ang mga mata ng mga bubuyog sa pamamagitan ng paglalaro ng taguan. Tapos naadik siya sa paglalaro. Pati ang pagwagayway ng dila sa loob. Sa wakas ay may tumunog na busina na nagtapos sa party. Oras na para umuwi. Ang mga paraan ng transportasyon ay hindi katulad noong sila ay dumating. Ang ilan ay agad na kinuha ang ibon sa hangin. Ang ilan ay sumasali sa mga insekto. Baka napagod din si Kurakura sa paglalaro. Pati paglangoy ng patiwari. Halos wala na ang mga ibon. Kahit na ang mga pugad ng ibon ay inilabas. Bago sumapit ang gabi, ang lahat ng mga bata ay unti-unting bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa wakas ay hinila ng 7-star beetle ang kampana para patayin ang mga ilaw. Humiga ang bata sa bulaklak ng lotus at natulog. Kasabay ng pagsasara ng mga talulot ng bulaklak, bumalik na sa normal ang lahat. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa malinaw na ibabaw ng lawa. Napakaganda.